Uminit muli ang sitwasyon sa gitnang silangan. Tingnan mo ang paglala nitong Sabado. Mukhang bumabagsak na ang tigil putukan ng Lebanon at Israel. Isinara ng IRGC ang Strait of Hormuz. At pagkatapos muling buksan ng ilang oras, sinimulan nilang targetin ang mga sibilyang barko kahit pinayagang tumawid ang mga ito. Dito nagsimulang magpulong sa Situation Room si Pangulong Trump na tatalakayin pa natin mamaya. Ilang oras lang matapos, inihayag ni Pangulong Trump nitong linggo ng hapon na kontrolado na ng US ang barkong nagtangkang suwayin ang blockade. Narito ang kanyang pahayag. Ngayon, isang barkong kargamento ng Iran na Tuska, halos 900 talampakan ng haba at kasing bigat ng aircraft carrier, ay nagtangkang makalusot sa naval blockade natin. Ngunit hindi magandang nangyari sa kanila. Hinara ng US Navy guided missile destroyer na USS Spurans ang Tuska sa Gulf of Oman at binigyan sila ng sapat na babala na huminto. Tumanggi ang tripulantang Iranian makinig, kaya pinatigil sila agad ng Navy sa pamamagitan ng pagpapasabog sa engine room. Nasa kustodya na ng US Marines ang barko. Pinatawan ng parusa ng US Treasury ang Tuska dahil sa dati nilang ilegal na gawain. Nasa buong kustodiya na namin ang barko at tinitingnan namin kung ano ang laman nito. Motor Vessel Tosca, lisanin ninyo ang inyong engine room. Handa na kaming paputukan ng barko ninyo para mapahinto ito. Sige, nagpaputok na kami ng flare. Malaking pangyayari ito. Inanunsyo ng CENTCOM na may 24 na barkong nagtangkang lumabas sa blockade mula sa mga pantalan ng Iran. Nang binalaan ng US Navy, nagpasya silang bumalik sa pantalan ng Iran para hindi lumampas sa hangganan. Ibang ginawa ng barkong ito. Imbes na lumabas, bumalik ito sa teritoryong tubig ng Iran. Tingnan mo ang mapa ng insidente. Gaya nung nakikita mo, papasok sa teritoryong tubig ng Iran ang barkong ito mula Port Kalang, Malaysia, na may kargamentong dadalhin sa Iran. Ito marahil ang dahilan kaya nagbabala ang US Navy sa kanila. Nang hindi sila sumunod, hinarang at pinasok ang barko. Ngayon, mahalaga ng linawin ng mga bagay. Kung walang laman ng barko o tanker, pinapayagan ng US na pumasok ito sa tubig ng Iran. Pero kapag may karga, sakop na ito ng US blockade. At ibig sabihin nito, walang barko na pwedeng pumasok sa mga daungan ng Iran kung may kargang langis o anumang kargamento. At walang barko na pwedeng lumabas mula sa mga daungan ng Iran kung may kargang langis o anumang kargamento. Tuloy ang blockade at tiyak na galit ang mga Iranian. Tingnan mo ang sinabi nila kahapon mula mismo sa punong negosyador ng Iran, isang mahalagang tao. Ngayon lang siya unang na-interview sa TV dahil sa gulo sa Iran. Sa panayam, sinabi niyang pwedeng magsimula ulit ang digmaan anumang oras. Ayaw mong marinig yan mula sa punong negosyador mo. Pero sa kabilang banda, maaaring pananalita lang ito dahil, gaya ng alamin nyo, maraming iba't ibang paksyon sa loob ng Iran na nag-aagawan sa kapangyarihan. Itong nagbibigay ng panayam sa TV, habang may labanan, ay pinapatatag lang ang pamumuno niya. Kaunting background lang tungkol sa kanya. Tumakbo na siya para sa posisyon ng presidente ng Iran nang ilang beses at palagi siyang nabigo. Ayon sa maraming eksperto, matagal na niyang pinapang-arap sa loob ng mga dekada na maging pinakamakapangyarihan sa Iran. Ngayon napatay na ang mga humahadlang sa kanya dahil sa digmaan, pagkakataon na niyang makuha ang kontrol. Maaring maging positibo ito para sa mga nagnanais ng kapayapaan sa Iran dahil kailangan niyang makipagnegosasyon sa Estados Unidos para sa isang kasunduang pangkapayapaan upang mapagtibay ang kanyang kapangyarihan. Kung magawa niya yon, mas malaki ang tsansang maging susunod na sentro ng kapangyarihan sa Iran. Ngayon, buhay pa ang presidente ng Iran, pero hindi ko alam nasaan siya. Alam nating buhay siya. Paminsan-minsan lang siya magbigay ng panayam at wala siyang tunay na kapangyarihan. Hindi rin siya kasali sa negosasyon. Hindi siya kasali sa IRGC o sa militar sa pagdedesisyon kung paano tutugon sa lahat ng nangyayari. Sa totoo lang, isa lang siyang simbolikong pinuno, isang taong walang kapangyarihan. Kaya para kay Galif ba, ito ang perpektong pagkakataon para pagtibayin ang kanyang kapangyarihan at iposisyon ang sarili bilang pangunahing tao sa loob ng Iran. Bukod sa kataas-taasang pinuno, syempre, dahil ang kataas-taasang pinuno ay parang diktador sa loob ng Iran.
Walang sinuman ang pwedeng mas mataas sa kanya. Walang sinuman ang pwedeng magkontrol sa kanyang kapangyarihan. Bukod doon, si Galif pa ay maaring sumunod kung siya makikipagnegosasyon ng kasunduang pangkapayapaan. Sa kasamaang palad, lalo pang bumababa ang tsansa ng agarang kasunduang pangkapayapaan. Tingnan ng pahayag ni Pangulong Trump ngayong umaga. Nagpaputok ang Iran ng mga bala kahapon sa kipot ng Hormuz. Nilabag ang ating kasunduan ng tigil putukan. Nakatuon ng marami sa isang barko at isang kargamentong barko mula sa United Kingdom. Hindi maganda yon, di ba? Pupunta ang aking mga kinatawan sa Islamabad, Pakistan at naroon sila bukas ng gabi para sa negosasyon. Kamakailan, inanunsyo ng Iran na isasara nilang kipot na kakaiba dahil sarado na ito ng ating blockade. Tinutulungan nila tayo ng di nila alam, sila pa ang talo kapag sarado ang daanan. $500 milyong kada araw. Wala namang nawawala sa Estados Unidos. Maraming barko ngayon ang papunta sa Estados Unidos, Texas, Louisiana at Alaska para maghakot ng langis. Salamat sa IRGC na gustong magpakalakas. Nag-aalok kami ng patas na kasunduan at sana tanggapin ito ng Iran. Dahil kung hindi, wawasakin ng Estados Unidos ang lahat ng planta ng kuryente at tulay sa Iran. Tapos na ang kabaitan. Babagsak sila agad kung di nila tanggapin ang kasunduan. Ikinararangal kong gawin ang nararapat na dapat sana'y ginawa ng ibang presidente sa Iran sa nakalipas na 47 taon, panahon ng tapusin ang makina ng kamatayan ng Iran. Ngayon, tatalakayin natin ang detalye ng kasunduang pangkapayapaan ng Estados Unidos sa Iran. Pero bago yon, ipapakita ko muna ang isang pahayag. Ipapakita ko muna ang pahayag ng Ambasador ng US sa United Nations, Mike Walsh. Ngayong umaga, nagbigay siya ng pahayag kung paano paigtingin ng US ang digmaan kung di papayag ang Iran sa kasunduang pangkapayapaan. Pakinggan ninyo ito. Hayaan ninyong pag-usapan ko ang tungkol sa tigil putukan. Ang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, gaya ng alam ninyo, ay nakatakdang magtapos sa Miyerkules. Nagbabala si Pangulong Trump sa kanyang post ngayong umaga. Kung walang kasunduan, ang US ay, ayon sa kanya, wawasakin ang bawat planta ng kuryente at bawat tulay sa Iran. Tapos na ang pagiging mabait. Kung walang kasunduan pagsapit ng Miyerkules, palalawigin ba ng Pangulo ang kasunduan sa tigil putukan? Sa huli, desisyon pa rin yan ng Pangulo. Siguradong hindi ako makikipagnegosasyon sa isang pambansang. Mesa. Posible ba yun? Well, Lahat ay bukas. Oo, lahat ay nasa mesa at malinaw na sinabi ng Pangulo na handa siyang mag-escalate para mapababa ang tensyon sa sigalot na ito gaya ng nararapat. Pero gusto ko lang mauna sa isa pang katawa-tawa at sa totoo lang, irresponsableng naratibo na ito ay parang maituturing na krimen sa digmaan. Maraming demokratikong, politiko, media at internasyonal na komunidad ang nagsasabing krimen sa digmaan ito. Mali at irresponsable yon. At may mahabang kasaysayan tayo ng pagsira ng mga tulay, planta ng kuryente at iba pang infrastruktura na nagbibigay lakas sa militar ng Iran. At may mahabang kasaysayan sila ng paglabo sa pagkakaiba ng mga sibilyan at militar na pasilidad, kabilang ang pagtatago ng mga armas, imbakan, rocket at kagamitang militar sa mga paaralan, ospital at iba pang sibilyang komunidad. Isang krimen sa digmaan ito ng Iran, kaya kailangan nating itigil at tapusin ang irresponsableng pananalitang yan. Mahalagang tandaan na pumayag ang Iran sa tigil putukan na nagbanta ang US na sirain ang mga planta ng kuryente at tulay nito. Sa madaling salita, puntiryahin ang mga bagay na abuti ng dekada bago muling maitayo. At doon sila naging handang makipag-usap. Pero sa kasamaang palad, malaki na ang ipinagbago ng sitwasyon sa loob ng Iran. Lalong lumakas ang kapangyarihan ng mga hardliner dahil sa pahayag ng kalihim ng panlabas na ugnayan. May haka-haka na tinanggal ang kalihim ng panlabas na ugnayan dahil sa kanyang pahayag sa pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Ibig sabihin, yung mga dating handang makipag-usap 2 linggo lang ang nakalipas, ay baka natatakot na ngayon dahil sa nangyayari sa Iran. Nakikita nila ang lakas ng IRGC at kung anong ginawa nila sa kalihim ng panlabas matapos ang patas na kasunduan. Baka may mga tao ngayong hindi na gaanong natatakot gawin yon. Muli, lahat ng ito ay pawang haka-haka lang ng mga tao tungkol sa mga nangyayari sa Iran dahil mahigit 50 araw nang walang internet doon. Kakaunti lang ang impormasyong nakukuha natin. Bukod sa ilang panayam at pahayag mula sa mga opisyal ng rehimen,
na maingat pang inaayos. Kaya kulang ang impormasyon natin sa mga nangyayari sa likod ng eksena. Pero malalaman natin ang higit pa sa mga susunod na araw dahil magkakaroon ng negosasyon. Bago natin talakayin ang negosasyon, alamin muna natin ang alok ng Estados Unidos sa Iran. Narito ang detalye. Pakinggan ninyo. Mga kaibigan, magandang umaga. Kausap ko si Pangulong Trump ng 20 minuto at sinabi niyang kung hindi pipirmahan ng Iran ang kasunduan, pasasabugin nila ang buong bansa. Dagdag niya, tulay at planta ng kuryente ang tatargetin kung hindi pipirmahan ng Iran ang kasunduan. Sinabi ng Pangulo na pupunta sina Jared Kushner at Steve Witkoff, mga espesyal na sugo ng US sa Islamabad, Pakistan sa Martes at posibleng Miyerkules para subukang maisakatuparan ang kasunduang ito. Ayon sa Pangulo sa Fox News, simple lang ang kasunduang ito at huling pagkakataon na para sa mga Iranian. Malinaw sa aming pag-uusap na hindi uulitin ng Pangulo ang pagkakamali ni Pangulong Obama na nagbigay ng pera sa mga Iranian at pinayagang ituloy ang kanilang programang nuclear. Ang kasunduan ay muling bubuksan ang kipot ng Hormuz para matiyak na walang lubang pinayamang uranium ang mga Iranian sa ilalim ng lupa matapos ang Operation Midnight Hammer noong nakaraang taginit. Muling sinabi ng Pangulo sa Fox News na pasasabugin ang bansa, lalo na ang mga tulay at planta ng kuryente kung hindi pipirmahan ng mga Iranian ang kasunduan. Bago tayo magumpisa sa detalye ng paghahanda ng US military sa muling pagsiklab ng digmaan, paalala lang na i-like at mag-subscribe sa ibaba. Kahapon lang, nakatanggap kami ng ilang komento mula sa mga tao na nagsasabing hindi nila nakikita ang aming mga video sa kanilang homepage. Kung pipindutin mo ang subscribe button sa ibaba, mas malaki ang chance na mapanood mo agad ang aming balita. Balik tayo sa balita. Ngayon, habang nangyayari ito, patuloy na nagdadalang militar ng US ng mas maraming gamit at munisyon sa rehiyon. May malaking airlift nitong nakaraang 2 linggo. Araw-araw dumarating ang mga kargamentong eroplano ng US. Gaya na napag-usapan sa nakaraang video, 3 aircraft carrier ng US ang inaasahang darating sa rehiyon sa lalong madaling panahon. Iyon ay ang USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford, at USS George H.W. Bush. Mahalagang tandaan na nung simula ng digmaan, 2 aircraft carrier lang ng US ang nasa rehiyon. Kung muling sumiklab ang digmaan matapos ang 72 oras na tigil putukan, posibleng mas malaki ng puwersa ng US sa gitnang silangan kaysa noong Pebrero. Ngayon, lahat ng puwersang pumapasok sa rehiyon ay para bigyan ng mas maraming opsyon ang Estados Unidos kung hindi umayon ang negosasyon sa plano. Kaya pag-usapan natin ang tungkol sa mga negosasyong yon. Dahil mukhang, gaya ng sinabi ni Pangulong Trump sa kanyang pahayag, may delegasyon ng US na pupunta sa Pakistan at inaasang darating sila doon bukas ng gabi. Lunes ng gabi yon sa US oras. Kung magandang negosasyon, palagay ko mapapalawig ang tigil putukan at ito ang mas malamang mangyari. Ito ang pinakamalamang mangyari na senaryo. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na ito talaga mangyayari. Pero base sa impormasyong meron tayo ngayon, sa tingin ko dapat mapalawig ang tigil putukan, maliban na lang kung may gagawing sobrang kapalpakan ang Iran. Tingnan mo kung sinong dumadalo sa negosasyon para sa Estados Unidos. Nung linggo ng umaga, sinabi ni Pangulong Trump na hindi pupunta si J.D. Vance sa Pakistan dahil sa seguridad. Sinabi niya na hindi kayang tiyakin ng Secret Service ang seguridad ng lungsod sa loob ng 24 na oras dahil sa ikling abiso. Ngunit agad binawi ng White House at sinabing may pagbabago na sa plano. Pupunta na sa Pakistan si VP J.D. Vance kasama sina Steve Witkoff at Kushner bilang espesyal na sugo. Magkakaroon din ng delegasyon ng mga eksperto para makipag-usap sa Iran tungkol sa mga detalye o mapagkakasunduan. Naniniwala ako na mahalaga at positibong senyales ang pagpunta ng pangalawang pangulo sa Pakistan. Nakikita ng Iran si J.D. Vance bilang taong pwede nilang kausapin at pagkatiwalaan dahil wala silang masamang kasaysayan sa kanya. Hindi ito ang kaso kina Sugo Witkoff o Kushner na nakipag-usap sa rehimen bago ang digmaan. Kaya maraming tao sa Iran ang hindi gaano natitiwala sa kanila. Tulad ng inaasahan, magulo ang mga mensaheng nanggagaling mula sa Iran. Ayon sa Iranian state media, wala pang desisyon ng Iran na magpadala ng pangkat ng mga negosyador sa Pakistan. At sinasabi rin nila na hindi dadalo ang Iran sa negosasyon hanggat umiiral pa ang maritime blockade. Ngayon, malamang ay kasinungalingan ito. At ang dahilan kung bakit ko sinasabi yan ay dahil kahit bago pa ang huling negosasyon, sinabi na ng tagapagsalita ng parlamento sa publiko
na hindi siya dadalo sa negosasyon, maliban na lang kung magkakaroon ng tigil putukan sa Lebanon. Walang tigil putukan sa Lebanon hanggang huling bahagi ng nakaraang linggo. Pumunta pa rin ang Iran sa pagpupulong sa Pakistan. Ugali na talaga ng Iran ang magsinungaling. At ang pangalawang punto na dapat tandaan dito ay na itong particular na ehensya ng state media, ang Tassim, ay dati na nagsabi na nung naibaba ang US F-15, nahuli na agad ng Iran ang 2 piloto ng US. Alam mo ba? Nailigtas ng US ang 2 pilotong naipit sa Iran. Isa na naman itong halimbawa ng state media na garapa lang ng sisinungaling. Malaki ang posibilidad na kasinungalingan ito. Malalaman natin kung nagsisinungaling ang Iran kapag sumakay ng eroplano ang US Vice President papuntang Pakistan sa linggo ng gabi. Kung sasakay siya ng eroplano, pakiramdam ko kailangan ng kasiguruhan mula sa Iran para makumpirma na pupunta kami sa meeting. Kung hindi pupunta ang US Vice President mula sa kabilang panig ng mundo. Naniniwala talaga ako doon, kaya yun din ang sinabi ko dati. Kung sumakay si J.D. Vance ng eroplano, ibig sabihin dadalong Iran sa meeting. Kung hindi, wala nang negosasyon. Mahalagang tandaan, ng Pakistan ay 16 na oras ang layo mula sa Estados Unidos. Kung hindi sumakay ng eroplano si J.D. Vance sa linggo ng gabi, tingin ko wala nang meeting bago mag-expire ang tigil putukan. Masamang balita ito para sa Iran, nahirap na dahil sa blockade. Sa totoo lang, mas mahirap ang sitwasyon nila kaysa akala ng iba. Kung magpatuloy ang blockade at magsimula ulit ang digmaan, posible ring bumagsak at magkawatak-watak ang Iran tulad ng Soviet Union. Tingnan mo ang pahayag ng Iran ngayong linggo mula sa Foreign Ministry na nagpapakita ng tindi ng epekto ng blockade sa kanila. Ang blockade ng Estados Unidos sa daungan ng Iran ay hindi lang paglabag sa ceasefire na namagitan ng Pakistan, kundi labag din sa batas at isang krimen. 2 araw na ang nakalipas. Sinabi ng tagapagsalita ng Iran na bigong mapigilan ng US blockade ang mga barko nilang pumasok at umalis ayon sa gusto nila. Ngayon, sabi ng Iranian Foreign Ministry, labag sa batas at krimen ang ginagawa ng Estados Unidos. Kung hindi naging matagumpay ang blockade na ito, pakiramdam ko hindi maglalabas ng pahayag ang Iran, tulad ng ginawa nila nung linggo ng umaga. Pero sige, kaya nang bahala kung masasabi ninyong naapektuhan ng Iran o hindi. Pero wag nating kalimutan dito. Ang Iran ang unang nagsimula ng pagbablockade. Sila ang unang umatake sa mga sibilyang barko sa Strait of Hormuz, habang pinapalusot ang mga barkong Iranian para kumita pa rin ng malaki. At alam mo ba, tinapatan lang ng US Navy ang galaw. Kung iba-blockade ng Iran ang mga sibilyang barko ng ibang bansa sa Gulpo, babawiin ng US sa pag-blockade ng lahat ng palabas mula Iran. Sa ganitong paraan, walang bansa ang makakalabas ng barko, maliban kung lahat ng bansa ay magagawa rin yon. Ito ang mensaheng sinabi ng Estados Unidos nang simulan nila ang blockade. Para matapos ito, kailangan lang ng Iran buksan ang Strait of Hormuz. Ngayon, bilang dagdag lang, ito rin ang parehong tao na umamin sa kamera na pinatay ng Iran ang 10,000 nagpoprotesta sa protesta noong Enero. Ngayon, tinawag niyang blockade na krimen laban sa sangkatauhan. Ito ang sukdulan ng pagkukunyari ng Iran. Kapag ang mga namunggunang grupo para sa karapatang pantao tulad ng Amnesty International ay inaakusahan ng inyong gobyerno ng ayon sa kanila pagmasaker sa mga nagpoprotesta. Kapag sinabi nila ang kanilang nirepaso at inuulit ko mga beripikadong video at salaysay ng mga saksi ng ayon sa kanila. Nakapuesto ang mga puwesyo ng seguridad sa kalsada at bubong ng mga gusali tulad ng bahay, mosque at istasyon ng pulis. Ayon sa kanila, paulit-ulit nagpaputok ng Ripley at shotgun na may metal pellets sa mga nagpoprotesta. Kadalasan tinatarget ang ulo at katawan. Kung mismong Amnesty na hindi kaalyado ng US o Israel, ang nagsabi nito, Dr. Bagay, bakit namin dapat paniwalaan ang gobyerno nyo at hindi ang Amnesty? Bakit dapat paniwalaan ang Amnesty at hindi ang nasyonal? Naidokumento na nila ang ebidensya, may mga video at saksi na verify na. Pero sabi mo, wala ka pang numero. Makikikita mo naman na marami sa mga tinatawag nilang ebidensya at mga video ay galing mismo sa Israel at sa mga pinagkukunan ng Estados Unidos. Hindi ibinigay ng Israel yan. Kinokondena rin ng Israel ang Amnesty tulad mo. Nahausap ko ang opisyal nila at inaakusahan nila ang Amnesty ng peking ebidensya. Pasensya na pero parang tatulad ka ng opisyal ng Israel na itinatanggi ang nangyari sa Gaza kahit may mga salaysay ng mismong nakasaksi at mga doktor. Ihambing mo ang tahimik na banta ng Iran sa Gaza. Hindi, ang ikinukumpara ko ay ang tugon mo.
itinatanggi mo ang karapatang pantaw. Hindi ko kinukuote ang pamahalaan ng US o ng Israel. Sangayon ako, hindi mapagkakatiwalaan ng mga pamahalaan ng US at Israel pagdating sa Iran. Ang kinukuote ko ay independenteng human rights group. Hindi ako sigurado kung sila ay independent. Kung talagang independent sila, sana pumunta sila at ikwento ang mga nangyari sa maraming inosenteng Iranian na napatay nitong nakaraang 27 araw. Hindi nila ginawa. Sige, kaya ang sinasabi ko sa totoo lang, sinabi ko na ang gobyerno, ang opisina ng presidente ay naglabas ng mga pangalan ng mga napatay sa protesta na ito. At naging bukas kami sa pagsasabi kung sino ang pumatay sa kanila. Sinabi namin na 2,400 sa kanila ay itinuring na mga martir dahil sila ay napatay ng gobyerno. Sila man ay mga pulis o mga inosenteng nadamay lang. Marami sa kanila. At masasabi mo na oo, 600 sa kanila ay alinman sa mga nakapasok na kalaban o mga armadong tao. Paano yung mga saksi na nagsabing may mga taong dinala sa ospital, puno ng bala ng pellet sa ulo at mukha galing sa puwersa ng seguridad ng Iran? Naidokumento ito ng Human Rights Watch at Amnesty International, pati ng media. Sinasabi mo bang nagsisinungaling silang lahat? Peke lahat yon? Hindi ko sinasabing lahat ay kasinungalingan. Kailangan ko munang makita ang mga yon.